nabanggit po ninyo yung performance, no? Talaga ang Pangulong Marcos ay gigil na at kinakailangan mag-perform ng mas mabilis ang mga cabinet secretaries. Who's in charge of right-of-way? Kasi yan ang numero uno mong problema eh. Sa lahat ng ating rail projects, right-of-way, pati na sa subway. Kanino bang, kanino bang toka yan at napakabagal? Gobyerno po talaga yan eh. Sino sa gobyerno? Traditionally. Well, yung implementing agency po yan. No? DOTR. Kung DOTR ang implementing agency, sarili, DOTR po yan. Kapag highway o tulay, DPWH po yan. Yung acquisition ng right-of-way, tsaka yung pag-aayos dito. Di gobyerno po yan eh. Typically, sa mga kontrata na nakikita natin in the past, is ang right-of-way laging responsibilidad ng gobyerno yan. Kasi ang logic dyan is may power of eminent domain. Correct. Ang gobyerno. May power siyang kumuha at magbayad na lang at fair market value, etc. ng lupa. At hindi pwedeng tumanggi kasi may right to expropriate ang gobyerno. No? Pero ang nangyayari nga po is nababag down lagi. No? Ibibigyan kita ng example, Kuya Ted. No? Dito sa mga nakita kong problema sa North-South Commuter Rail, marami po dyan, pagka hindi nagkakasundo ang gobyerno at ang landowner, humihinto po ang proseso. No? Humihinto, ibig sabihin, gusto ko ganitong presyo, gobyerno, ito lang ang kaya kong i-offer sa'yo based on valuation ng land bank, halimbawa. Hindi na humaandar. Dapat po yan ang proseso tuloy-tuloy. In fact, in an expropriation case, one offer lang, kapag tinanggihan mo, expropriate na kita. At ang expropriation ngayon, actually, simple na lang eh. Kasi meron ng batas eh. May batas na eh. Magdideposito ka lang sa korte ng 20% ata o something like that. Kukumpituin mo ang dokumento mo, ipoprove mo lang na nag-offer ka, tinanggihan yung offer mo. O hindi sinagot ang offer mo after such a time. Pwede ka nang makakuha ng writ of possession eh. Okay. Bibigyan ka na ng korte na, sige, gobyerno, kunin mo na yan. Hindi ko po maintindihan talaga bakit tumatagal ng taon. Hindi ko dapat tumatagal ng taon. So again, kanino yun? Gobyerno po yan. Gobyerno po yan. Gobyerno po yan. Kaya pero ang nakakatuwa naman po, nakita po namin na pwedeng mabilis. Kasi ngayon po, in just the last 2.5 months, yung pong inappoint naming bagong Assistant Secretary for Right-of-Way Acquisition, ang dami na po niyang nakuha na mga lupa. At ngayon, nagmo-mobilize na po yung mga contractor natin. So it can be done. Pwede ba sabihin yan na ang kailangan lang, binabagit mo gobyerno, yung political will ng taong gobyerno at hindi masangkot yung taong yon doon din sa sabwatan. Correct. Tama po. Ikaw na Tama po yan. Yun naman po talaga eh. Di ba? Nakikipagsabwatan ka sa property owner din para eventually para mapataas ang value. Makuha mo yung porsyento mo makuha doon mo yung commission mo. Oo. Ganun ho talaga ang nangyayari. Kaya ho tumatagal. No? I mean, pero kung hindi ho gagawin yun, mabilis po eh. Kasi ngayon ang reklamo ng mga investors, nag-aabono sila para bumilis na kasi yung kanilang cost of money natetenga. Tama po. Kaya doon sa acquisition mo ng tatamaan ng highway mo, ako na bahalang bumili niya, makipagtransaksyon, right? In fact po, ang maganda dyan, gawin na lang na gano'n, yung dinescribe nyo ho ngayon. Kung ang gobyerno hindi talaga kaya o talagang wala na tayong magagawa dito sa dinescribe natin ngayon na dahil naghihintay lang ng komisyon kaya tumatagal yung pagbili ng lupa, private sector na lang. Kasi sa private sector, yung concept na time is money. Yung time is, sa gobyerno, walang concept na gano'n. Nakakalungkot eh. In fact, mas matagal, parang mas tumataas yung no, yung pwedeng kitain pag tumatagal eh. Kaya mas may insentibo na patagalin eh. Sa private sector po, hindi ganoon. Ang delay, gastos yun. Cost of money. Yes, cost of money yun eh. So, baka nga dapat gano'n na lang ang gawin eh. Private sector na lang, i-reimburse na lang ng gobyerno yung private sector.